So, kaabang-abang na mangyayari ngayon ay magsanib puwersa si Romualdez at Saldico. Tapos, samahan pa ng dalawang Bersamin. Tapos, sasamahan pa ng isang biglang nabuhay na tao. Sino kaya yung biglang mabubuhay na tao na sinasabi nila? Abangan natin yan, ha? Sanib puwersa. Etong sila Saldico, yung dalawang, si Saldico, si Romualdez, yung kampo ni Cabral, yung dalawang Bersamin, ano pong masasabi nyo dito sa mga ito? Saldico, Martin Romualdez, at Bersamin, nag-uusap-usap na para pabagsakin si Marcos Jr. Naku po, malupit ito. Malupit itong balitang to, no? Biruin mo yung mga taong nananahimik or tinatawag na yung mga taong punyetang motor yan ng ingay. Yung taong katulad niyan nila Bersamin, anak ng timang, nag-uusap-usap na sila. Kung matatandaan nyo, si Bersamin, yung hindi bukod kay Nicolas Bersamin, kung di ako nagkakamali, yung batang Bersamin ay may hawak na text messages yun mapatungkol kay Marcos Jr. Tapos, etong Saldico meron din at si Romualdez. So, nag-uusap-usap na daw yung tatlo. Paktay na. Eto na ang katapusan mo, Marcos. So, yun. Mamaya na natin pag-usapan yung kanina sa vlog. Dito muna tayo at ipapaayos ko na kasi itong tattoo ko dito. Mukhang pangkulungan na eh. Mapaayos ko to. Tapos next week naman to, ha? Yan. Ito yung bagong tattoo natin. Yan, dyan sa kabila. So, ngayon, eto naman muna. So, yan. With Boss Marvin. Yan. Kontakin nyo. Ano bang Facebook page mo? Sa tattoo. Yukinowa Ink Tattoo. Yan, yun. Yukinowa. Yan. Yukinowa Ink Tattoo. So, papayos na natin to. Kasi sobrang tagal na ho nito. Pandemic time pa. Etong mga tattoo na to. So, ngayon, nagkaroon tayo ng bakanting araw. Kaya, makakapagpatattoo tayo. No? So, yan. Inaano na. Pine-prepare na. Dito lang tayo sa bahay. Ayan ang aking munting bahay. So, yan. Prepare na. Yan ang ating munting bahay. Yung mga koleksyon natin sombrero. Wala, mahirap lang tayo, guys. So, sakitan time na naman. Pag sakitan time talaga, mahirap eh. Oo, titiis na naman tayo na sakit. Pero mas masakit yung manakawan nga ng gobyerno kaysa dito. So ngayon mga banateros, eto may balita nga ngayon sa mundo ng politics ay etong tawag dito. Etong si Auntie Claire ay idinenay na ng palasyo yung mapatungkol kay Saldico. Sabi ni Auntie Claire, ginigit na walang sinabi si PBBM na naaresto si Saldico. Ang sabi lang, umano ay nahuli. Aba, pangit to yan bilang isang presidente. Magbabalita ka sa mga nasasakupan mo ng fake news. Wala palang kasiguraduhan yung pagkahuli kay Saldico, tapos ibabalita mo na agad sa amin. Masama yan, ha? Oo, ngayon, 'di ba? Kamakainan lang pinagtatanggol ni Auntie Claire ito si Marcos na kesyo hindi daw totoo yung sinasabi ni Attorney Harry Roque na na hindi nahuli si Saldico. So wala pala talagang sapat na batayan or walang sapat na ebidensya itong palasyo na nahuli pala talaga si Saldico. Ganyang kalupit mag-fake news. O dapat pinapatawag ng Congress yan si Marcos. Kung kami nga, pinapatawag kami nung sinasabing nagpe-fake news kami. Tapos si Marcos hindi nila mapatawag. Anong klaseng sistema nyo yan? Tangin na presidente nagpe-fake news. Ang galing no? No. So, di ko lang alam kung ano na namang malamang sa malamang
Kaya lang naman sinakyan ni Marcos Jr. yung about kay Saldico na nahuli nga doon sa ibang bansa. Para mapagtakpan yung issue ni Marcos Jr. mapatungkol sa sakit niya na stage 4 colon cancer. Kaya sinakyan niya tong issue kay Saldico para mapagtakpan. Tagumpay naman sila. Hindi na nga naman napag-uusapan yung sakit ni Marcos ngayon. Nakadepende na yung tao ngayon sa issue ni Martin Romualdez. Kay Martin Romualdez at kay Saldico. So, ganun, no? Grabe. Pero mo, mismong presidente nagpe-fake news. Talagang kakaiba kayo, ha? So, guys, ayan na, oh. Ayan na ang masakit na katotohanan sa usapang tattoo. O, tingnan nyo. O. Ha? Hoy, pumunta ka doon. Visit na to. Ayaw umikot. Ayan, o. Umikot ka naman. Yan, o, di ba? Ang sakit. Pero masarap. Yan. So, lahat yan, pag ganyan yan, cover up. Hanggang dito, ito ang inaalala ko. Mukhang dito ako susuko. Diyan sa parte na yan. Lalo dito, oh. Yan, no, kanina ginuguhitan niya. Parang mamamatay na ako, eh. Pulso ba naman, eh, oh. O, yan, oh. Kita niya yung pulso na yan. Diyan kanina, parang, parang inuhugot na yung kaluluwa ko. So, full sleeve yan. Soon, makikita nyo rin naman yan kung ano yung itsura niyan. Maitim kasi tayo, kaya kailangan yan, cover up ang COVID-19 tattoo. Yan, sarap. Tapos may lining pa yan na ganyan na matindi. Ayos. So, kabang-abang na mangyayari ngayon ay magsanib puwersa si Romualdez at Saldico. Tapos samahan pa ng dalawang bersamin, tapos sasamahan pa ng isang biglang nabuhay na tao. Sino kaya yung biglang mabubuhay na tao na sinasabi nila? Abangan natin yan, ha? So, ayun, mga banateros, mga kabiyaya. At nandito na ako. So, nagpatato lang ako kanina. Ayan. At medyo hindi natapos dahil sobrang sakit. Gusto ko na kasi pa-cover up to, guys, para maging na siya. Maging maayos na. So, hindi pa na masyadong natapos yan. At eto pa lang, yan, yung isang harapan, sobrang hapdi ho ngayon, no? Pero mas mahapdi pa dyan ang sasapitin ni Marcos Jr. Dahil nga dito, mga banateros, dito sa mga pag-uusapan natin, ay magsasanib-sanib puwersa si Saldico, Romualdez, at etong Bersamin, dalawang Bersamin. Sino ba itong mga Bersamin na to? No? So, alam naman na natin kung sino-sino yung mga yan. Pero ito ang malupit. No? Ang malupit dito, yung namatay na biglang mabubuhay. Yun ang pinakamalupit. At ang pinakamalupit, ang daming malupit. At ang pinakamalupit pa dito, mga banateros, mga kabiyaya, tatanungin or ibubulgar kung sino yung nag-utos sa kanya para magpanggap na namatay. Para hindi mailabas ang files na pinangahawakan niya. Kagaya na lang ni Bernardo. Si Bernardo kaya binibaby po ng mga kupal, ng mga demonyo, ng mga hayop na kung humahawak ngayon kay Bernardo. Kaya binibaby si Bernardo dahil ayaw nilang bumaliktad si Bernardo. Ayaw nilang ituro sila ni Bernardo. Kaya kung maaari ay si Bernardo ay kanilang pinoprotektahan. Pasensya na kung nakasando ako ngayon. Hirap na po akong magsuot ng t-shirt kasi masakit ang aking tattoo. No? So, alam naman na natin na talagang may pinangahawakang matinding ebidensya etong si Bernardo. So, hindi na rin po bago sa atin niya. Kaya nga binibaby siya ngayon. So, ito yung malapit na balita. Siguro ito na yung sinasabing alam ko na itanong ko na rin to kay Congressman Lebiste. Etong mapatungkol dito sa mga files at sa mga gagawin nilang pasabog. Kung matatandaan nyo, na-interview namin si Congressman Lebiste sa Vox Populi, sa SMNI, ng Banateros Brothers. Sinabi niya doon na nag-aantay sila ng tamang panahon para ilabas ang mga ebidensyang pinangahawakan nila.
So, hindi kaya ito na rin din yung time na kapag nagsanib puwersa si Saldico, Martin Romualdez at itong mga Bersamin at yung isa pa, ay doon na rin ilalabas nila Congressman Libiste, Congressman Irice, Congressman Kiko Barsaga at iba pa na may mga pinangahawakan silang ebidensya laban sa administrasyong Marcos. Yung kay Congressman Toby Chanco, medyo wag natin masyadong i-push yun. Dahil alam naman na natin na hinding-hindi ilalaglag ni Toby Chanco etong pinsan niya na si Marcos Jr. Eh sa halip nga, si Martin Romualdez nga ang nilalaglag niya ngayon. Pero okay na ho sa atin yun, hindi na ho yun bago or hindi na ho yun, hindi na ho yun katakataka, di ba? So ngayon, sa tingin nyo ba magsasama-sama or magsasanib puwersa sila Saldico at Martin Romualdez? At alam din naman natin ngayon na itong si Martin Romualdez ay nilalaglag na paunti-unti itong kanyang pinsan. At ang malupit pa nga dito ay idadamay niya na nga itong si Sandro Marcos at si Lisa Araneta Marcos. No? So, hindi lang natin 100% sure na talagang magtutodo-todo na etong si Martin Romualdez. Pero, may nabalitaan tayo na talagang walang sakit si Martin Romualdez. Dinadahilan niya lang na may sakit siya para mapuntahan niya si Saldico at para magkaroon sila ng joint force. Diba? Delikado ka dyan. No, delikado ka dyan. Marcos Jr. Siguro malapit na talaga. Naaamoy na natin na konti na lang talaga ang tagumpay, no, na hinaantay natin. At alam din naman natin ngayon na may panibago na naman silang pasabog. Yun nga, yung pagmumukay nila sa taong bayan na ang mastermind na itong si Chis Escudero. At yan pa nga, yung sinasabi nilang malaking isda na nahuli nila na walang iba kundi si former Senator Bong Revilla. Alam naman natin na wala talaga silang kasalanan dito. At ginagamit lang sila diversional tactic ng Administrasyong Marcos para malihis yung issue na dapat ay sa kanila. At ngayon nga, eto nga, bumuelta na nga po. Etong si Senator, tawag dito, si Attorney Harry Roque, tungkol sa ka-fake news ni Marcos Jr. Natatawa nga ako dito sa video na to na talagang nasupalpal ni Attorney Harry Roque etong si Marcos Jr. dahil nga dito sa kanilang sa kanilang ka-fake newsan, no, na ginagawa. So dito panoorin ho natin itong komento ni Attorney Harry Roque mapatungkol doon sa fake news na pinakalat ni Marcos Jr. Tangina, fake news peddler ka pala eh. So ito po, panoorin natin. Magandang araw po sa inyong lahat, ha? Nako, sinasabi ko na sa inyo. Nako. Malinaw na malinaw pa. Gaya ng sikat ng araw. Nako. Kung sino ang fake news sa bansang Pilipinas. Yan ay ang bangag na presidente at ang kanyang tagapagsalita na si Ante Claire. Nako. Fake news, fake news, fake news. Alam niyo, nakakainit. Ano? Siguro, may mga pagkakataon na nagkakamali sa ating datos. Ay, hindi Pero kung nagkamali sa datos, gaya ng sinabi na nahuli si Saldico sa Prague na wala namang katotohanan, Nako. at heto na ang sarili niyang kalihim ng Department of Justice na nagsasabing walang pag-aresto Nako. nangyari kay Bistado talaga. Saldico, siguro, ang pinakamabuting dapat gawin, aminin, nagkamali, at pagbutihin na sa susunod, Kaso hindi hindi naman umamin sa pagkakamali eh. Sa totoo todo depensa na naman si Ante Claire na kesyo wala naman daw binanggit si Marcos Jr. na naaresto si Saldico. Sabi ko, ay ito ginagawa na naman kaming tanga. Ginagawa mo kaming bulag, Ante Claire. Yung liwanag nung post ni Marcos Jr. na naaresto na etong si Saldico. Diba? So ngayon, sasabihin mo kesyo wala naman, kesyo hindi naman, kesyo wala naman sinabing gano'n si Marcos Jr. Anak ng timang, ginawa nyo naman kaming tanga. So tuloy natin. magkakaroon muna ng fact check bago mag-aanunsyo, lalong-lalo na kung ang presidente mismo mag-aanunsyo. Pero hindi. Sinusubukan pang lusutan. Hindi daw nila sinabing
naaresto si Zaldico. Eh ano ba yung mga nasa Facebook page ng presidente? Malinaw na malinaw, nakasabi doon, inaresto, nasa kustodiya. Yung pala, walang mga katotohanan. Alam nyo, tao lang tayo. Miski presidente po pwede magkamali. So kapag nagkamali, aminin, humingi ng paumanhin, at pangakuan ng taong bayan na sa susunod, dahil siya ay presidente, talagang paintingin ng fact-checking bago magsasalita ang presidente. Pero kapag ganito, nalulusot pa, nakakabuisit sa taong bayan. So talagang, dahil hindi inaamin ang pagkakamali, ang lumalabas, talaga nagpapakalat ng fake news. At imbis na mapatawad, lalo lang nabubuisit ang taong bayan sa ginagawa ng presidente at ng anti-Q. Tama. Sabi nga nila, no? Falsus in uno, falsus in domino. Magsinungaling sa isa, magsinungaling sa lahat. So in fairness, pagdating doon sa kanyang pagiging addictus benedictus, hindi naman niya tinanggi. Ang sabi lang niya, I will not even respond to that. Ha 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 ha. Naalala niyo nung tinanong siya tungkol doon sa Boronic video? That is not deserving of an answer. Ha 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 ha. So technically, hindi daw siya nagsisinungaling. Pero yun na po. Kapag ikaw ay presidente, may pakailaman taong bayan sa iyong Tama. kalusugan, lalong-lalo na sa iyong estado ng pag-iisip. Tsaka Tsaka una-una, bilang presidente ka kasi, Marcos Jr., makinig ka nga punyeta ka. Hindi ka kasi nakikinig sa amin eh. Puro ka na lang dyan sa bubuyog na bulong ng bulong sa'yo. Huwag mo kasi pagkakausapin yung tatay mong matagal ng patay kung ano-ano na lang pinagsasuggest niyan sa'yo, ha? Makinig ka sa amin. Ganito kasi yon, Marcos Jr. Unang-una, yung kalusugan ng Pangulo, kailangan malaman ng taong bayan yun. Di ba pinagyayabang nyo na milyon-milyon ng botante nyo? So bakit parang ilag na ilag kayo na parang pinapakita nyo sa amin na hindi namin kayo papaniwalaan pag sinabi nyo yung kalagayan nyo? Eh alam din naman din namin na ito lahat ng mga issue na inilalabas nyo ngayon, panakip-butas lamang to doon sa sakit ni BBM na stage 4 cancer, colon cancer. Kung totoo man yun, ha? No? So, hindi na rin bago sa amin yung ngayon, natural lang. Kaya nga nagtataka ako na bakit nagagalit si Claire Castro. 'Di ba? Bakit nagagalit si Claire Castro na, alam mo yun, na magtanong tayo kung ano ba talaga ang sakit ni Marcos Jr. Ganun lang kasimple. Normal na tanungin natin yan dahil presidente yan. 'Di ba? Bobo ka ba, Auntie Claire? Kung bobo ka, wag mo kami idamay. Manahimik ka dyan. Sige lang, protektahan mo lang ng protektahan si Marcos Jr. Pero sinasabi ko sa'yo, darating ang araw, nasisingiling ka dyan sa kakaprotekta mo na yan. So, tuloy natin. Kailangan ikaw ay maging truthful pa rin, Oh. magpakatotoo sa taong bayan. Ngayon ikay nagsinungaling, napatunayan na dahil ang sarili mong kalihim ng Department of Justice na nagsabi na walang pag-aaresto, ayaw mo pa umamin, wala na paniniwalaan sa mga sasabihin ng presidente. Tama. Lalo na kung darating ang punto na sasabihin niya, hindi ako adik, nagsisinungaling yung ate ko na adik ako. Hindi tama naman yun. May punto yung sinasabi ni Atty. Harry Roque. Paano nga naman pag lumating yung araw na yun? 'Di ba? So talagang alam naman na natin marami nang hindi na to pagpapabagsak. Totoo na to kasi. Una-una sa sakit mo pa lang. Pangalawa, sinabi pa ng ate mo na may sakit ka rin. At pangatlo, sinabi mismo ng ate mo na adik ka. Kapag ganyan ng isang sistema ng isang tao, pinagsasabay mo yung damo. 'Di ba kapag kakain nga daw si Marcos Jr., may damo sa harap. Alam nyo na kung ano ibig sabihin nun. Tapos susundutan pa ng matataas na kalibre ng pulburon. So talagang mahirap yun na talagang masasabi natin na maaari ka talagang magkasakit. Tsaka eto nga, kapag ni-research nyo, may mga ganitong sintomas na talagang kapag ikaw ay gumagamit ng pulburon, talagang magkakaroon ka ng ganitong sakit. So tuloy natin. O diba? Falsis in uno, falsis in domino. Sinungaling sa isa, sinungaling sa lahat. May kasabihan nga ang sinungaling kapatid na magnanakaw. Nako. Ngayon, yung sinungaling ay magnanakaw din. Nako. Dahil alam naman natin na gaya sinabi ni Zaldico, ang mastermind talaga sa nakawan dyan sa DPWH, sa mga flood control projects, ay ang presidente mismo
na nung minsan ay nag-insert ng 100 billion at si Zaldico mismo ang nag-deliver ng 25 billion. Kaya nga atat na atat sila na makuha si Zaldico. Kaya nga ang aking payo kay Zaldico, kumuha ka na ng asylum, Zaldico, nasaan ka man? Dahil papatayin at papatayin ka ng mga gustong magpatahimik sa'yo dahil ikaw ang tatayong testigo sa kanilang korupsyon. Pero speaking of pagpatay kay Zaldico, mga banateros, mga kabiyaya, kapag ginawa nila yun, alam na natin agad kung sino gumawa. Dalawa lang naman yan eh. O sabihin na nating tatlo, sige, sabihin na nating dalawa lang yan. Excuse me. Maaring si Bongbong Marcos, maaring si Romualdez. Yun lang yun. Wala na tayong ibang pag-iisipan pang iba magpapapatay kay Zaldico kundi yung dalawang panig na yan. Kaya siguro din medyo malabo din talaga na gawin nila yan. Or baka sa sobrang sobrang kapal na ng mukha nila, baka ipamukha talaga nila sa atin na kaya nilang patayin etong si etong si Zaldico. Di ba, may bali-balita naman ngayon na etong dalawang magpinsan ang magkakakanaan or magyayarian. Mas siguro mas pabor sa atin yun, no? Na dalawang nagpahirap ng bansang Pilipinas, sila mismo yung tatapos sa pagpapahirap sa atin. Malupit yun. Maintindihan bakit hindi pa nila matanggap na nasa dugong nilang pagnanakaw. Ang Marcos Sr. naman, ang ama niya, talagang kinilala ng Guinness Book of World Record na pinakakurap sa sapayan. So what's the big deal? Umaming ka na, lumayas ka na dyan. Bigyan mo ng sapayan taon na makabangon ng taong bayan Pilipino sa kabila ng napakadaming pagsubok. Dinagdagan mo pa ang mga matitinding pagsubok dahil sa mulat-mula, wala ka namang magawang solusyon sa bayan. Nako. Ay nako, tapos ang iyong kasagutan, gipitin lahat ng mga kritiko mo. Ngayon, ang ginigipitan naman. Ang ganun ang ginagawa. I can only feel for my defensor. Pero sana, alam niyo naman, that's an assumed risk. Kita niyo nangyari sa akin. Magdadalawang taon na ako wala sa Pilipinas dahil diniktik sa kinampahan ng mga peking kaso. Ayan, nawala ng hanap buhay na halos 2 taon na. Napakahirap ng buhay, pero panindigan natin yan. Dahil alam naman natin na there are times na kinakailangan magsakripisyo para sa bayan. Kaya ikaw, mag-defensor, tanggapin mo yan na talagang pahihirapan ka at lalaban pa rin despite sa pagpapahirap nila. Gaya ng ginagawa natin ngayon. So ibig sabihin, ang mga banateros, mga kabiyaya, etong si Congressman Mike Defensor, ang pinupuntirya naman pala ngayon ng Administrasyong Marcos. Ganyan talaga. Sa totoo, hindi na rin yung bago sa amin kasi nung kinalaban or nung hindi pumayag sila Pastor, sila Pangulong Duterte na konsintihin or i-tolerate yung gagawing kahayupan ni Marcos Jr. sa bansa natin, lalong-lalo na sa pondo. Ganyan na ganyan din yung ginawa nila, di ba? Ginawa nila, una-una, maraming purpose na na pinapakinabangan nila ngayon. Yung ginawa nilang pangbabastos, panghahamak sa kay OJC. Lalong-lalo na kay Pastor Apollo Kibuloy. Bakit nila napakinabangan yun? Explain ko sa inyo. Unang-una, pagtanggal ng prangkisa sa SMNI, isang malaking pakinabang para sa Administrasyong Marcos yun. Una-una, hindi na napapanood ng iba pa nating mga kababayan yung tunay na balita na mapapanood sa mga telebisyon. Dahil ang SMNI, mapapanood na lang ngayon sa mga cable at syempre sa iba't ibang social media platform. At ang pakinabang nila doon, isa pang pakinabang nila doon ay yung maaaring ginawang panakot, yung ginawa ng Administrasyong Marcos sa SMNI. Na etong mga network na sikat ngayon, kagaya lang ng ABS-CBN, GMA, TV5 at kung ano-ano pang mga network na mga kilala ngayon, maaaring ginawa nilang panakot yung ginawa nila sa SMNI. Na kapag hindi ka sumunod sa kagustuhan ko, or kapag hindi ka sumunod sa kagustuhan ng Administrasyong Marcos, tatanggalan ka nila ng prangkisa. Kagaya na ginawa sa SMNI. At marami pa katulad na lang yan. Yung panghahamak kay Pastor Apollo C. Kibuloy, na paulit-ulit namin sinasabi na wala namang naging kaso. Hindi nga nila mapatunayan yung kaso. So, sinimulan nila kay Pastor na panggigipit, panghahamak, lahat ginawa na nila para lang mapasuko nila si Pastor. At etong si Pastor Apollo Kibuloy dahil sa pagmamahal niya sa buong membro niya,
sa KOJC at hindi lang sa KOJC, para din to sa buong Pilipinas, sumuko siya sa ISAP. At ginawan pa nga ng fake news yun ng eto ni Abalos na nahuli daw ng mga kapulisan. Pero nandun po kami, mga banateros, mga kaming lahat ng mga banateros, andun po nung time na yon at ni isang Pastor Apollo Sikibuloy walang nahuli yang mga pulis na yan. No, kami yung patunay doon, patunay na buhay at yung mga miyembro ng KOJC at yung mga kapulisan na nandun mismo. Soon, lalabas at lalabas din yan. No, may mga kapulisan na maglalabas niya na wala talagang silang nahuling Pastor Apollo Sikibuloy doon sa loob ng kingdom. At mismo sa Davao. Kundi sumuko po si Pastor sa ISAP. At ayon, yung ginawa nilang kay Pastor na pagpapakulong ay pinapakinabangan nila ngayon. Ginagawa nila yan or ginawa na nila yan kay former Senator Bong Revilla, Senator Chis Escudero, Senator Bato, Bongo, at kung sino-sino pang mga politikong hindi nila kayang hawakan sa leeg. Diba? So, nandyan din, ang ginawa nilang sumunod na hakbang ay yung pagpapakidnap or pagkidnap kay Pangulong Duterte na isinagawa nila at dinala nila sa dahig. So, ngayon, sunod-sunod na rin. Nandyan na rin ang panggigipit kay Congressman Leandro Libiste. Pagsampa ng kaso kay Kiko Barsaga. Panggigipit kay Mike Defensor at dito kay Gutesa at sa 18 Marines. So hindi na rin bago talaga sa atin na kapag hindi ka kayang hawakan sa leeg ng Administrasyong Marcos, gigipitin nga nila. Kagaya na lang sa aming mga vlogger, especially to Sir Jack at Banat Bay. Si Banat Bay sandamakmak ang kaso. At di umano ay galing mismo yun sa kataas-taasan na utos, nakasuhan. At soon din naman siguro lalabas din yan. Alam ko na lalabas yan, nasasabihin ni Saldico na inuutusan siya para kasuhan si Banat Bay. Ganon din ang nangyari kay Sir Jack, di ba? Mapatungkol doon sa faking medical na isinare lamang ni Sir Jack pero kinasuhan si Sir Jack at ipinatawag ng NBI. Ayun yung pinakamalulupit na nangyayari ngayon. Kaya kapag hindi ka kayang hawakan sa leg ng administrasyon, gigipitin ka nila. Kagaya sa mga taong ginigipit nila ngayon. No? So, hindi na bago yung ginagawa nila kay Mike Defensor. At talagang dahil nga sa isa rin, sa nakikipaglaban si Congressman Mike Defensor para sa kalayaan at kaginhawaan ng bansang Pilipinas, siya naman ngayon ang inaatake. Kagaya ng atake kay former Senator Bong Revilla at kay Senator Chis Escudero. So marami pa tayong mga pagdadaanan yan, mga banatero, sa totoo lang. Marami pa tayong masasaksihan. Pero ang kinaganda rito ay nandito na nga tayo sa exciting part na mismo yung dalawang demonyo ang magpapatayan para maisalba nila yung sarili nila. At eto, breaking news mga banateros, mga kabiyaya. Etong si Ralph Recto ay nagkakalat na naman po ng panibagong katangahan, no? Para lang makasipsip kay Marcos Jr. Sinasabi niya po na mga wala ho tayong utak. Yung mga naniniwala daw sa sakit ni Marcos Jr. So eto po, panoorin po natin. Kakarampot ang isip ng mga nagsasabing Aba. na sila sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayos. Ayon po yan kay Executive Secretary Ralph Recto. Nakatutok si Jonathan Anda. Hayop ka, Recto. This is a high Oh. energy. Oh, sip-sip yan. Oh. Of a healthy Oh. leader. Oh. Walang wheelchair. Oh. Walang tungkol. Oh. At hindi uugod-ugod. Wow. Walang wheelchair. Pinatamaan ni Executive Secretary Ralph Recto. Utang na, pasiklab si Recto. How much? How much yan? Pasiklab ka masyado sa bossing mo, Wala daw wheelchair, wala daw, hindi daw uugod-ugod. Unang-una, naka-colostomy bag. Dapat tinanong mo. Ganito dapat, Recto. Dapat sinabi mo kay Marcos Jr. na, sige, President Bongbong Marcos, maghubad ka sa maraming tao para matapos na ang issue na may colostomy bag ka. Tapos ang laban. Diba? Tapos ang laban. Wala na tayong kailangan pag-usapan dun. Aaminin naming mali kami. Diba? Bakit hindi magawa-gawa ni Marcos Jr. na maghubad ng damit? Samantalang, diba, dati ginawa ng tatay niya yan? Diba dati na may kesyo may sakit daw si
si Marcos Sr. So, ang ginawa ng tatay niya, nagubad, pinakita. Eh, bakit ngayon hindi magawa ni Bongbong Marcos? Kung talagang totoo, yung sinasabi mo, Ralph Recto. So, tuloy natin. Ang mga anyay kakarampot na nagsasabing may sakit si Kakarampot? Marcos. Militanya pa ni Recto ang mga aktibidad sa mga nakaraang araw ng Pangulo na tinawag niyang Master of Sip-sip ang puta. Hindi po yan ang diskarte Ah. ng isang luban Ah. leader. Tulad ng paninira ng kakarampot na nagtunay ang mga isip. Sa bagay, at tingin nyo nga sa amin eh. 'Di ba? Ay kaya lang namin daw kayo binabanatan, gaya ng sinabi na asawa mo na si Vilma Santos. Eh kaya lang namin kayo binabanatan kasi nasa baba kami at kayo ay nasa taas. Hoyo, pasiklab dyan ah. Masyadong nagpapasikat si Recto kay Bongbong Marcos. Ikaw kasi yung napili ni Bongbong Marcos na humalili sa kanya bilang senator kaysa kanino? Kaysa kay Romualdez. Kaya todo sip-sip ka ngayon. Kaya nag-aaway magpinsan dahil sa iyo eh. Hindi mo ka, alam mo naman na ang tagal-tagal ng pangarap ni Romualdez na maging presidente. Tapos hinarangan mo pa, Ralph. Todo sip-sip ka kasi. Kaya ako sa'yo, Saldi ko, idamay mo na itong Saldi ko tuloy. Kaya ako sa'yo, Romualdez, sa oras na ilalaglag mo na pinsan mo, sa totoo nilaglag mo naman na talaga, malinaw na sa amin yun. Idamay mo itong si Ralph Recto, ha? Kasi ito'y sumira ng mga plano mo, go to Prime Minister of the Philippines. Play natin. Biyan ni Recto kasunod ng utos ng Supreme Court na magkomento ang Malacanang sa petisyong humihinging ilabas ang medical records ng Pangulo at ilalim ito sa physical at mental exams. Tama. We will follow the Supreme Court Oh, and wow. provide a comment. Oh. But just like I said earlier, nakita naman ninyo, kayo Oh. Malacanang press corps kayo. Hindi nga ninyo kaya sumabay sa Pangulo pag siya tumatakbo. Wow. May tinutukoy kayo dun sa sinabi niyo may umudugod, naka-wheelchair, may tinutukoy. Yung inang yan. Tinutukoy ko, malakas ang Pangulo. Sinagot din ni Recto ang sinabi ni Vice President Sara Duterte na suportado ni Pangulong Marcos at ng makinarya ng administrasyon si dating Senador Antonio Trillanes na nag-aakusa na may nakaw na yaman ang mga Duterte. Putang ina. Akala ko si Auntie Claire lang yung bunganga ni Marcos Jr. Ikaw na rin pala, Recto, pati yung trabaho ni Auntie Claire na pagiging sip-sip at pagiging fake news sa administrasyon. Aba, kinuha mo na rin, aba. Lahat na lang ata ng trabaho sa administrasyon, kinukuha mo na. Malupit ka, iba din ha. Oo, iba din ha. Hindi ko alam ang mga paratang na binabakap. Ang masasabi ko lang, nagtugma yung kanyang mga testimony dun sa report ng AMLA. Lahat na lang ng kasalanan sa mundo, isisisi niya sa Pangulo. So, yung mga transaksyon na umikot at napakita ko ng ng bilyong-bilyong Ay, peso, lahat. hindi naman po kasama ang Putang ina. Pangulo. Buisit to si Auntie Claire, no? Lahat na lang daw ng problema, sisisi kay Marcos Jr. Una-una, totoo yun. Dapat isisi sa kanya yun. Presidente siya. Pangalawa, di ba gawain nyo yan? Lahat ng kasalanan, isinisisi nyo sa mga Duterte. Ngayon na ginagawa sa inyo, hindi nyo kaya? Mga ulol. Transaksyon kanyang pinaupaw-looban. Paano magiging kasalanan ng Pangulo ito? Kasama ni Recto ang Pangulo sa Batangas kanina sa paglulunsad ng programang Sa Bagong Pilipinas, Bawat Bayan. Wow! Naroon din Sana si all. Governor Vilma Santos sa tayo ng kongresista ng Batangas. Sino? Kaya ni Representative Jervin Luistro Aba. na namumuno ngayon Aba, sa hearing ng impeachment. si Utang Girl, nandyan. Sa ilalim ng programa, lahat ng higit 42,000 barangay sa buong Aba. bansa bibigyan ng tig na 200,000 piso. Aba. Ang kalahati ay pangbili ng gamit ng barangay at ang kalahati ay mapupunta sa mapipiling Aba. presidential scholars sa Aba. barangay. Tignan 20,000 ang ibibigay natin. Wow! Pamimili ang Wow! barangay official doon Sana all. ng 5. Sana all. Deserving student para naman tiyakin ay makatapos naman sila. Sana all. Po natin na ito ay maramdaman ng lahat po ng taong bayan, lahat po ng ating mga kababayan. Mula sa Batangas, Grabe, no? nakatutok, 20 Buray mo, ha? Hoy, shoutout sa mga tiga Batangas, ha? Oo, paki-update naman kami kung totoong mabibigyan kayong lahat dyan. Dito sa pinagyayabang ni Pangulong Bongbong Marcos. Hiling namin, sana totoo ito, no? Malaking tulong yan sa mga kababayan natin dyan sa Batangas. 'Di ba? Pero ang tanong ko dito, paki-comment nga dyan sa mga nandun na tao, dito sa comment section,
kung sinigaw din ba ni Luistro na kung hindi dahil kay Bongbong Marcos, walang AIX. Yung sinisigaw niya kay Martin Romualdez, isinigaw niya ba kay Pangulong Bongbong Marcos? Paki-chat naman, paki-comment naman diyan kung sinigaw niya. Kasi alam ko isa rin tong sip-sip eh. Meron pa isa nakakatawang sinabi si Marcos Jr. Sabi ni Marcos Jr., ito babasahin natin. Post ng Ang Balita ngayon. Marcos Jr. hindi na umano kumakain at natutulog para sa mga Pilipino. Aba, malupit. Hindi po kami titigil, di po kami magpapahinga, hindi na kami natutulog, hindi na kami kumakain. Hanggat masabi natin na lahat ng ating kayang gawin ay ginagawa natin at nararamdaman ito ng tao. Ito tanungin ko. Hindi ako mag-aano rito. Pero mga kababayan, totoo ba itong sinasabi ni Bongbong Marcos? Na ginagawa nila lahat para sa atin? Tsaka nakakapagtaka ha? Bakit buhay ka pa ngayon? Bakit buhay pa kayo ngayon? Kasi hindi na kayo natutulog at hindi pa kayo kumakain. Aba, iba ang tama ng pulburon sa'yo. Matindi ha? May bago ka bang tinitira ngayon na bakit hindi ka nakakatulog at hindi ka kumakain? Iba rin. Iba rin iba rin talaga ang tama ni Bongbong Marcos. Talagang kakaiba. Talagang matatawag mo na pang-international na talaga ang kagaguhan mo. Hindi natutulog, di kumakain para lang mapabuti ang kalagayan namin. Pataas nga ng pataas yung mga bilihin. Ni ultimong gasolina, ang laki ng itinaas, tapos kapiranggot lang yung ibinawas. So, paano nyo sinasabing ganyan? Tsaka, ang tindi din ng mukha nyo, no? Ang kapal ng mukha nyo na sabihin sa amin yan, alam namin na sobrang krisis na sa Pilipinas. Pinagmumukha nyo kaming tanga sa ginagawa nyo. Alam mo, Marcos Jr., bibigyan kita ng tip. Kung hindi ka talaga makatulog, mag-inom ka ng sleeping pills. Baka sakaling pagkagising mo, maging matino din utak mo. Tayo na, yung pagiging mutant mo, dinadamay mo kami. Biruin mo, ngayon, nagigets na rin namin. Bakit ganyan ang pinagsasabi mo? Bakit sinasabi mo na masagana ang Pilipinas dahil sa'yo? Bakit sinasabi mo na maayos ang Pilipinas dahil sa'yo? At bakit walang krimen ng Pilipinas dahil sa'yo? Sinabi mo na hindi ka kumakain at hindi ka natutulog. Ayop na to. Ewan ko sa'yo, Marcos Jr., but hindi ko rin talaga alam bakit naging ganyan ka. Dati baliw-baliwang ka lang, ngayon baliw ka na talaga. So yung mga banateros, mga kabiyaya, hindi na natin alam kung ano talaga. Hindi na rin to bago na ganito ang pinagsasabi nitong ating, nung inyong Pangulo. Hindi na rin natin naiintindihan bakit ganyan siya. Pero isa lang masasabi ko dyan, sundin niya ang kautusan ng Supreme Court na magpa-hair follicle test siya. At baka dun nga natin malalaman kung bakit ganyan siya mag-isip at magsalita. So yung mga banateros, anong may kukomento nyo na kung sakaling magsanib puwersa, etong sila Saldico, yung dalawang, si Saldico, si Romualdez, yung kampo ni Cabral, yung dalawang Bersamin, ano pong masasabi nyo dito sa mga ito? Ito ba ay tamang gawin nila para matapos na tong issue na to? Ito ba ay gagawin talaga ni Romualdez para malihis ang kaso sa kanya? O ito ba ay isang palabas lamang ni Romualdez para malaman kung nasaan si Saldico? Hindi ba ito ay isang pain lamang ng administrasyon para makuha si Saldico? O sadyang talagang nagkakaroon na ng kaguluhan? O nagsasaksakan na talaga itong magpinsan? So, ano pong may kukomento nyo dyan? Ako, para sa akin, tama lang. Tama lang na magsanib puwersa si Romualdez, Saldico, Bersamin at ang iba pa. Pero, hindi ko sinasabing hindi makukulong si Saldico at si Martin Romualdez. At etong mga iba pang nakinabang
sa pera ng taong bayan. Dapat pa rin nilang panagutan yung ginawa nilang kasalanan dahil paulit-ulit ko pong sinasabi na buhay ang kinuha nila. Maraming mga kababayan nating namatay dahil sa baha. Maraming mga kababayan nating namamatay dahil sa tindi ng krimen sa bansa. So dapat lang na makulong sila dahil pinagnakawan nila tayo. So yung mga banateros, mga kabiyaya, huwag niyo pong kalimutan na i-like and share ang ating video. Paki-follow na rin po ang aking Facebook page sa JJ Banateros at J Guevara sa TikTok. At ang ating syempre YouTube channel, paki-like and share. Yung pag-like, pag-share nyo po ay napakalaking tulong po niyan para sa atin. At para mapanood din po na iba pa nating kababayan yung mga latest update dito sa mundo ng politics world dito sa Pilipinas. So yun, wag nyo na rin po kalimutan na idama yung mga kasamahan ko sa Banateros Brothers, Banat by Coach Oli, Boss Dada, Master Judea, Sir Jack, and Paring RG. At syempre, PH Update. At ang iba pang mga Duterte supporters or Duterte vloggers. Syempre, ang SMNI, ang DCAR 1026, at pagsuporta kay Pastor Apollo Siqui Buloy at sa Duterte family. At syempre sa aming mga Banateros brothers. Sisama nyo kami palagi sa dasal para mas pag-ingatan at kami po ay wala ng sukuan, no? Talagang tuloy-tuloy po dito sa labang ito. So yun, maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace, and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros